At isang ombudsman na isang kriminal. Ombudsman na isang maraming kaso. At isa pa, isang ombudsman na magnanakaw din sa kaban ng bayan. Ang lahat ng ino-appoint ay walang pinag-iba. Kung ano ang puno hanggang dulo ay siya rin. Kaya walag na po tayo magtataka kung bao kaliwat kanan ng kaguluhan sa bansa dahil sa kagagawan ng administrasyong Marcos na ito, na wala nang ginawa kundi magnakaw na magnakaw sa kaban ng bayan. Dahil di tayo naniniwala sa kasabihan na kaya mahirap ang Pilipino dahil tamad. Tandaan po natin, mayaman po ang bansang Pilipinas at walang mahirap kung walang politikong magnanakaw. Wala po tayong inappoint, wala tayong binoto na matinong politiko nung nakaraang eleksyon. Halos lahat ng mga politiko na nanalo ay mga magnanakaw, mga mandarambong sa kaban ng bayan. Hindi natin nakita ang tunay na malasakit at pagmamahal nila para sa taong bayan. Ang pangako nila nung sila ay tumatakbo, ang sabi nila, uunahin ang taong bayan. Yun pala, uunahin ang kaban ng bayan. Nasaan sila kumukuha ng kapal ng mga mukha nila? Tama, makapal ang mukha. Nasaan sila kumukuha ng katalinuhan na wala sila? Sapagkat hindi sila matatalino, lahat sila mga bobo. Dahil kung matatalino sila, hindi sila magnanakaw sa kaban ng bayan. Dahil ang pagnanakaw ay siyang sanhi ng kahirapan sa ating lipunan. Kahirapan na ngayon nararanasan ng sobra-sobra ng ordinaryong Pilipino. Grabing pahirap sa ating ginagawa ng mga hayop na politikong ito. Mga walang kwentang politiko. Sana sa darating na mga eleksyon, hanggang ngayon, huwag niyong ipagpapalit ang inyong 3 taon na isasakripisyo sa halagang 500 piso para iboto ang mga putang inang politikong yan. Alam nyo, hindi masama magmura sapagkat hindi sapat na murahin ang mga hayop na politikong ito sa ginagawa nilang pagnakaw sa kaban ng bayan. Dahil bawat sentimong ninanakaw nila ay ang kapalit, ang kinabukasan ng kabataan. Dahil naniniwala tayo na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Paano na lang magiging pag-asa ng bayan kung bawat sentimo ay ninanakaw ng mga politiko? Ngayon naman, mananawagan ako ulit sa mga kataas-taasan nating mga naglilingkod sa bayan. Ginoong General Browner, alam naming matalino ka. Alam naming may prinsipyo ka. Alam naming may dignidad ka. Pero panahon na para buksan mo ang tenga mo at ang puso. Unahin mo ang mga ordinaryong Pilipino. Huwag ka maging sunod-sunuran sa mga politikong magnanakaw na ginagamit ka lamang. Tandaan mo, si Torre ay nagsilbi sa kanila. Lahat ay ginawa ni Torre sa kanila. Pero sa huli, ano ang ginawa nila kay Torre? Yan ang tandaan ninyo.
kahit anong gagawin ninyo na kabutihan, na kagustuhan ng mga hayop na politikong yan, sa huli ay kayo ay pahihirapan. Kaya habang may panahon pa, Ginoong Browner, pakinggan mo ang hinaing ng taong bayan na nagsumamo sa iyo. Panahon na para taong bayan naman ang pakinggan, sapagkat ulit-ulit ko pong sinasabi, huwag niyo pong sabihin citing to sedition itong sasabihin ko. Hindi po ako tanga. Tandaan po ninyo, wala po sa konstitusyon natin na nakasaad na protektahan ninyo ang mga politikong magnanakaw. Nakasaad po sa konstitusyon natin na protektahan ninyo ang bansang Pilipinas at ang mga ordinaryong Pilipino na kaaway ay gobyerno. Dahil sa panahon na wala nang matakbuhan ang mga ordinaryong Pilipino, dahil ang gobyernong ito ang kalaban nila, sa inyo tatakbo at sa kayo ay kakampi at papanig sa kanila. At sa mga politiko naman, huwag niyong gamitin ang kaba ng bayan para takpan ang mga mata ng mga nagsisilbi sa bayan. Huwag po kayong magpagamit, Ginoong Browner. Huwag po. Sundin po ninyo ang inyong sinumpaang salaysay na protektahan ang bansang ito. Huwag niyo pong protektahan ang mga magnanakaw na politiko. At wag po ninyong gagamitin ang Intel Fund na yan para subaybayan ang mga taong nakikipaglaban para sa inang bayan. Gamitin ninyo ang Intel Fund na yan para hulihin ang mga politikong magnanakaw. Dahil ang mga nagsasalita rito ay hindi mga magnanakaw. Bakit lahat ng mga magnanakaw ay malaya? Ilang buwan ng investigasyon, hindi ninyo mahuli-huli. Pero bakit ang ordinaryong Pilipino na nakaw lang ng isang corn beef, kulong agad? Nasaan ang pagmamahal ninyo sa bayan? Sana magising na kayo sa katotohanan na sa panahon ngayon ay kailangan kayo ng bansa ninyo. Hindi ninyo kailangan ng kaba ng bayan. Mahiya naman kayo. Mga hayop kayo. Para sa mga politiko na walang kwenta, napakamalutong na putang ina ninyo. Wala kayong kwenta sa bansang ito, para kayong mga anay na patuloy ninyong sinisira ang bansang ito. Kayo mismo ang gumagawa ng paraan para mag-away-away ang mga Pilipino. Kasi kung may matino tayong gobyerno, wala sanang kaliwat kanang raling nangyayari ngayon. Dahil sa walang katinuang gobyerno, mag-iisang buwan na kami sa kalsada na nakikipaglaban sa mga politikong magnanakaw. At hindi kami titigil hanggat nariyan pa ang mga putang inang politikong yan. Yan ay tatandaan po ninyo. At kung ang pakikipaglaban namin ay siyang tatapos ng aming buhay, hindi po kami natatakot. Dahil isang karangalan namin na ipaglaban ang bayan nito. At kung sila man ay mamamatay, ano ang karangalan ng meron sila? Tapos ililibing pa sila sa libingan ng mga bayani? Putang ina nila. Ngayon po,
pumunta na kayo dito makiisa at tapusin na natin ang labang ito. Paalisin na natin ang mga magnanakaw na politiko. Hanggat hindi natin napapalis sa mga magnanakaw na politikong yan, ay paulit-ulit lamang magnanakaw sa kaban ng bayan. Yun lamang po, at ngayon papakinggan po natin